Gamit lang ang tila walang kwentang asin, natuklasan ng isang karpintero ang isang krimen, ngunit ang salarin ay hindi isang tao, kundi isang ligaw na kaluluwa na nakatira sa kama ng isang biktima. Isang matandang karpintero, si Mang Celio, na inialay ang kanyang buong buhay sa kanyang trabaho, ay tinanggap para ayusin ang isang lumang kama ng isang batang biyuda, si Aling Maria. Ngunit nang hawakan niya ang kakaibang makintab na kama na gawa sa kahoy, isang hindi mapalagay na pakiramdam ang biglang bumalot sa kanya. Isang simpleng ideya at simpleng gawain ang pumasok sa kanyang isipan, na parang walang masama. Ngunit sa gabi na yon, isang nakakatakot na pangyayari ang naganap sa kama, na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Ang matinding takot ay bumalot sa buong bahay at tumatak sa isipan niya habang buhay. Gusto ba ninyong malaman kung ano ang nangyari? Halina't samahan niyo ako sa kwentong puno ng misteryo. Ang maliit na barangay Malaya ay matatagpuan sa gilid ng bundok, kung saan ang mga tao ay nagtutulungan sa loob ng maraming henerasyon. Mayroong isang matandang karpintero sa baryo na nagngangalang Mang Celio. Siya ay kilala sa pagiging mabait at bihasa sa kanyang trabaho. Inialay niya ang kanyang buhay sa pag-aayos ng mga gamit na gawa sa kahoy para sa mga taga-baryo. Sabi ng mga tao, ang kanyang mga kamay ay parang may magic. Sa tuwing hahawakan niya ang isang bagay, ito ay nagiging matibay at makintab na parang bago. Kahit na siya ay higit sa 60 na, at may puting buhok, nanatili pa rin siyang tahimik sa kanyang maliit at simpleng bahay, walang asawa o anak. Ang kanyang trabaho ay nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Isang malamig na hapon, nang ang hamog ay nagsimula ng bumagsak, napabalita sa mga taga-baryo ang isang batang biyuda na bagong lipat sa dulo ng baryo. Ang pangalan niya ay Aling Maria, mga nasa 40, payat, at may malungkot na mukha. Ang kanyang asawa ay namatay sa isang aksidente. Siya ay may kasamang isang 10 taong gulang na anak na lalaki, at umupa siya ng isang lumang bahay. Siya ay tahimik, hindi nakikipag-usap, at pumupunta lang sa palengke para bumili ng pagkain para sa anak niya, at bumabalik sa bahay. Isang araw, pumunta si Aling Maria sa bahay ni Mang Celio. Tahimik siyang nagtanong, Mang Celio, ang kama po namin ay laging tumutunog sa gabi. Hindi po ako makatulog. Pwede niyo po ba itong ayusin? Tumingin si Mang Celio, at nakita niya ang pagod at lungkot sa mga mata ni Aling Maria. Tumango siya, sige, bukas pupunta ako. Mahirap matulog nang hindi mapayapa. Kinabukasan, dinala niya ang kanyang mga gamit. Ang bahay ni Aling Maria ay simple. Ang pader ay may mga bakas ng lumang pintura, pero malinis at maayos. Ang kanyang anak na lalaki ay tumakbo para salubungin siya, at tinawag siyang tito. Ngumiti siya at hinimas ang buhok nito. Sa loob ng silid, nakita ni Mang Celio ang lumang kama na gawa sa kahoy na nakalagay sa gitna. Ang ibabaw nito ay kakaibang makintab, makinis na parang hindi totoo. Hinawakan niya ito at napabigla sa lamig. Hindi ito parang kahoy, kundi parang isang makinis na balat na dumaan sa kanyang mga daliri. Nagulat siya pero wala siyang sinabi, nag-focus lang siya sa pag-check ng frame. Ang kahoy ay may mga anay na nagpapatunog sa kama. Nang tinanggal niya ang mga pako, napansin niya ang mga madilim na puwang sa loob at ang kama ay tila basa. Bakit kakaiba ang amoy ng kahoy na ito, bulong niya. Nakatayo si Aling Maria malapit sa kanya at halata ang kanyang pagkabalisa. Sana maayos niyo agad. Sa loob ng ilang gabi, hindi ako makatulog, parang may nakaupo sa tabi ko. Nang marinig niya ito, kinabahan si Mang Celio, pero para pagaanin ang loob niya, ngumiti siya. Siguro, dahil sa hindi ka makatulog, nag-i-imagine ka lang. Kapag naayos ko ito, makakatulog ka na ng mahimbing. Nagtrabaho siya hanggang hapon. Bago siya umalis, hindi niya makalimutan ang kakaibang makinis at malamig na ibabaw ng kama. Bilang isang bihasang karpintero, hindi pa siya nakakita ng ganitong uri ng kahoy. Habang pauwi, ang pag-isip na yon ay nanatili sa isipan niya na nagpahirap sa kanya na makatulog. Kinabukasan, nagdesisyon si Mang Celio na bumalik at i-check ulit ang kama. Nagkunwari siyang, gusto ko lang siguraduhin na ang kama ay matibay na at hindi na tumutunog. Nagpasalamat si Aling Maria at binuksan ang pinto. Tahimik siyang pumasok sa silid. Sa pagkakataong ito, may dala siyang isang maliit na bag ng asin sa kanyang bulsa. Sa kanyang baryo, ang asin ay itinuturing na panlaban sa masasamang espiritu. Naalala niya ang mga salita ng mga matatanda, kung hindi mapayapa ang isang kama, maglagay ka ng asin at magiging malinaw ang lahat. Nang hindi nakatingin si Aling Maria, dahan-dahan niyang nilagyan ng asin ang mga puwang at ang ibabaw ng kama.
Medyo nag-aalala siya, hindi siya sigurado kung tama ang kanyang ginagawa. Sa gabi na yon, umuulan at malamig ang hangin. Hindi makatulog si Mang Celio at kinakabahan siya na parang mayroong inaasahan. Nang biglang tumunog ang orasan, narinig niya ang sigaw ng bata kasama ang tunog ng kahoy. Nagmadali siyang tumakbo palabas ng bahay. Nang makarating siya, nakita niya na bukas ang pintuan ng bahay ni Aling Maria. Ang hangin ay malakas at ang pinto ay tumutunog. Sa loob ay may mahina na ilaw ng lampara. Pagpasok niya, natigil siya sa takot. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang puso. Ang mahinang ilaw ng lampara ay nagbigay ng liwanag sa lumang kama. Ang asin na inilagay niya noong hapon ay nakakalat, na parang mayroong nag-ikot-ikot. Si Aling Maria ay mahigpit na nakayakap sa kanyang anak na lalaki ang mga mata, takot na takot ang mukha niya. Ang kama ay tumutunog at nanginginig na parang may invisible na lakas na pumipiga dito. Sa makinis na ibabaw, ang malalaking butil ng asin ay nagsimulang umusok at tumutunog na parang popcorn na nagpaparamdam ng mas matinding takot sa buong silid. Dahan-dahang lumapit si Mang Celio, nanginginig ang boses, "Aling Maria, anong nangyayari?" Tumingala si Aling Maria, tulala ang mga mata niya. "Mang Celio, hindi ko alam. Mayroon akong naramdaman sa ilalim ng kama," hinila niya ang paa ko. "Kung hindi ko lang nahawakan ang anak ko Tumingin sa paligid si Mang Celio. Ang ingay ay tumutunog pa rin sa kanyang tainga, na parang tunog ng metal na nag-ingay. Nanginginig ang kanyang kamay, kinuha niya ang lampara, at itinapat ito sa puwang. Biglang naramdaman niya ang isang malamig na hangin na galing sa loob, na nagpagalaw sa ilaw. Sa makintab na kahoy, ang mga bakas ng asin ay naging puting guhit, na parang isang invisible na kamay ang nagtanggal. Agad na naintindihan ni Mang Celio na hindi ito simpleng problema ng anay. Ang mga matatanda sa baryo ay laging nagkukwento na ang mga kama na masyadong makinis at masyadong malamig ay kadalasang may ligaw na kaluluwa. Ayaw niyang maniwala, pero ang nangyari sa harap niya ay hindi niya pwedeng itanggi. Ang maliit na bata sa kamay ni Aling Maria ay umiyak, "Inay, may tao sa ilalim ng kama, nakita ko ang puting kamay." Mas lalong humigpit ang yakap ni Aling Maria sa anak niya. Nanginginig ang mga labi niya at hindi siya makapagsalita. Nilunok ni Mang Celio ang kanyang laway at sinubukan niyang maging kalmado. Lumapit siya, inilagay ang lampara sa tabi ng kama at yumuko. Nanginginig ang kanyang kamay, kinuha niya ang isa pang bag ng asin sa kanyang bulsa. Inilagay niya ito sa puwang at binanggit ang isang lumang panalangin na narinig niya sa kanyang ama. Asin ay positibo, mga multo ay negatibo, ang positibo ay mananalo, ang mga multo ay maglalaho tulad ng usok. Agad na nagsimulang tumunog ang isang nakakabingi na tunog, nanginginig ang buong kama, at biglang tumahimik. Ang ilaw ng lampara ay kumikislap ng matindi, na parang mamamatay na. Ang amoy ng bulok na dugo at lumang kahoy ay bumalot sa buong silid. Humagulgol si Aling Maria sa takot at sa relief. Inalalayahan siya ni Mang Celio, "Umalis na kayo ng anak mo, mananatili ako dito." Nag-alangan si Aling Maria pero sumunod siya. Dinala niya ang anak niya sa kusina. Ang silid ay nanatiling tahimik, kasama si Mang Celio at ang kama. Nilagyan niya ng langis ang lampara, at tiningnan ang bawat puwang. Sa ilalim ng makinis na kahoy, may mga itim na bakas, hindi niya alam kung dugo ba ito o nagbago ang kulay ng kahoy. Hinawakan niya ito, at napakalamig na parang yelo, agad niyang inalis ang kamay niya. Naramdaman niya ang matinding kaba sa puso niya. Sigurado siya na ang kama na ito ay may lihim. Sa gabi na yon, hindi umuwi si Mang Celio. Nagbantay siya hanggang umaga, mahigpit na hawak ang isang kutsilyo. Hindi niya inaalis ang mga mata niya sa kama. Minsan, sa dilim, nakita niya ang isang anino na dumaan sa gilid ng kama. Hindi ito malinaw, pero sapat na para magtaasan ang kanyang mga balahibo. Nang tumunog ang manok sa umaga, ang kakaibang tunog ay tumahimik. Kinabukasan, nanginginig si Aling Maria habang nag-aalok ng tsaa. Ang mukha niya ay mukhang pagod. Ang kanyang anak na lalaki ay mahigpit na nakayakap sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng takot. Buntong hininga si Mang Celio at dahan-dahan niyang sinabi, "Aling Maria, ang kama na ito ay hindi ordinaryo. Ang payo ko sa'yo, huwag mo na itong gamitin. Kung pwede, dalhin natin sa ilog at sunugin natin." Nang marinig niya ito, lumuha si Aling Maria. Nanginginig ang boses niya, "Mang Celio, ang kama na ito ay iniwan ng asawa ko. Nang namatay siya, wala akong masyadong naingatan, ito lang ang alaala ko.
Hindi ko ito masusunog. Pero sa gabi, nangangarap ako na mayroong nakaupo sa tabi ko at nakatitig sa akin, natatakot na ako. Nang marinig niya ito, nanahimik si Mang Celio. Naintindihan niya ang sakit ng isang biyuda na kumakapit sa huling alaala ng kanyang asawa. Ngunit alam niyang kung mananatili ang kama na yon, mas magiging mahirap ang buhay nila. Nag-isip siya at nagbigay ng payo, makinig ka sa akin. Ang alaala ay nasa puso, hindi sa gamit. Kung ang kama na ito ay may masamang espiritu, hindi lang ikaw ang maghihirap, kundi pati na rin ang anak mo. Yumuko si Aling Maria at tuloy-tuloy ang pagluha niya. Sa sandaling iyon, ang kanyang anak na lalaki ay bumulong, "Inay, nakita ko po noong gabi na may taong parang si Itay na nakaupo sa kama." Tiningnan niya ako at biglang nawala. Ang mga salitang iyon ay nagpataas sa balahibo ni Aling Maria at ni Mang Celio. Mahigpit na niyakap ni Aling Maria ang anak niya. Diyos ko, bakit? Nag-cross finger si Mang Celio at buntong hininga. Alam niya na hindi na ito simpleng kwento. Siguro, ang kaluluwa ng asawa ni Aling Maria ay hindi pa mapayapa. Nagkaroon siya ng ideya na kailangan niyang tulungan si Aling Maria na hanapin ang hustisya at tulungan ang kaluluwa na magpahinga. Sa hapon na yon, pumunta siya sa bahay ni Lolo Kiko, ang pinakamatanda sa baryo at kilala sa mga spiritual na bagay. Nang marinig niya ang kwento, nag-isip siya, at dahan-dahan siyang nagsalita. Ang kahoy na iyon ay matibay, ngunit kung masyadong makinis, siguro ay nasipsip nito ang dugo. Noon, mayroong kwento na mayroong pinatay at itinago sa ilalim ng kama. Kung ganito ang sitwasyon, kailangan nating mag-perform ng isang seremonya, maglagay ng asin, magsindi ng incense, at dalhin ang kaluluwa sa simbahan. Kung hindi, hindi magiging mapayapa ang biyuda. Nang marinig niya ito, natakot si Mang Celio pero naging matatag siya. Ayaw niyang makita na naghihirap pa si Aling Maria at ang kanyang anak. Nangako siya kay Lolo Kiko na siya na ang bahala sa lahat. Sa gabi, bumalik siya sa bahay ni Aling Maria, may dala siyang isang bundle ng incense, asin, at isang puting tela. Sinabi niya ng mahina, sa gabi na ito, gagawin natin ang isang simpleng seremonya, tingnan natin kung mayroong magpapakita. Huwag kang matakot, dito lang ako. Tumango si Aling Maria, mahigpit na niyakap ang anak niya at lumuluha ang mga mata niya. Tahimik ang silid. Nagsindi si Mang Celio ng incense at inilagay sa tabi ng kama. Naglagay din siya ng asin sa isang bilog na form, tahimik siyang nagdasal, kung ang kaluluwa ay nandito pa, pakisuyong magpakita, para alam namin kung paano katulungan. Nang matapos siyang magdasal, biglang umapoy ang incense at ang asin ay tumutunog. Mula sa ilalim ng kama, may isang malungkot na buntong hininga ang umalingaw-ngaw. Ang ilaw ng lampara ay kumikislap at ang anino ni Mang Celio at ni Aling Maria ay nanginginig sa pader. At pagkatapos, ang figura ng isang mataas na lalaki ay dahan-dahang lumabas sa kama. Natigilan si Aling Maria at umiyak siya ng malakas. Diyos ko, ikaw ba yan, mahal? Hinigpitan ni Mang Celio ang hawak sa kutsilyo pero ang buong katawan niya ay natigilan. Nalaman niya na ang katotohanan ay dahan-dahang lumalabas, at ang mga misteryo sa likod ng makinis na kama ay nagsisimula pa lang. Ang hangin sa silid ay tila naging makapal. Ang malungkot na buntong hininga ay nagpatahimik sa lahat, kahit na ang paghinga ay naging mahirap. Ang figura ng mataas na lalaki ay malabo sa ibabaw ng kama. Ang mukha niya ay pamilyar kay Aling Maria, pero ang mga mata niya ay malalim, parang isang malalim na hukay. Niyakap ni Aling Maria ang anak niya, nanginginig habang nagsasabi, "Mahal, ikaw ba talaga yan?" Ang figura ay dahan-dahang tumingala, at ang mga labi niya ay gumalaw pero walang tunog. Ang ilaw mula sa lampara ay tumama sa kanyang mukha. Nanginginig si Mang Celio. Alam niyang hindi ito isang tao, kundi isang kaluluwa na hindi pa mapayapa. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa mangkok ng asin, nanginginig ang kamay, pero matatag ang puso. Sa sandaling iyon, naintindihan niya na hindi niya pwedeng iwanan sina Aling Maria. Biglang sumigaw ang bata. "Itay!" Ang malinaw na boses ay umalingaw sa buong silid. Ang figura ay natigilan, nanginginig ang buong katawan, at parang may isang malamig na hangin na dumaan, dahan-dahan siyang nawala, at nag-iwan ng mga itim na bakas sa kama, na parang mga bakas ng dugo. Nagsimulang humagulgol si Aling Maria. "Mahal, kung ikaw talaga yan, huwag mo na kaming takutin, naghihirap na kami." Ang incense sa tabi ng kama ay biglang namatay. Ang hangin sa silid ay naging malakas kahit nasarado ang lahat ng pinto.
Bumalik si Mang Celio, mahigpit na hawak ang kutsilyo, at nagdasal ng malakas. Kung ito ay isang ligaw na kaluluwa, pakisuyong magpakita ka. Ang mga patay ay dapat magpahinga, at ang mga buhay ay kailangang maging mapayapa. Ako, si Mang Celio, ang karpintero sa baryo, ay nagpapatunay. Kung ikaw ay naapi, sabihin mo at tutulungan ka namin. Pagkatapos ng kanyang panalangin, ang figura ay nagpakita ulit, at sa pagkakataong ito, mas malinaw. Isang payat na mukha, malalim na mga mata na puno ng galit, ang boses ay malakas na parang galing sa malayo. Hindi ako mapayapa. Nang marinig niya ito, nag-alala ang puso ni Aling Maria. Tumingala siya at sumigaw, "Mahal, sino ang gumawa sa'yo niyan? Bakit hindi ka pa mapayapa?" Pinanatili ni Mang Celio ang pagiging kalmado, at nagpatuloy, "Kung ikaw talaga ang asawa ni Aling Maria, sabihin mo para matulungan ka namin, kung hindi, ang iyong kaluluwa ay hindi magiging mapayapa." Ang figura ay nanginginig at parang may invisible na lakas na pumipiga dito. Dahan-dahan niyang itinuro ang ibabaw ng kama, kung saan mayroong asin. Nang hawakan niya ito, ang puting daliri ay biglang nawala na parang usok, pero nag-iwan ng isang bakas ng kamay sa kahoy. Sumunod si Aling Maria at nanlaki ang mga mata niya. Ang kama na ito. Nilunok ni Mang Celio ang kanyang laway. Nagkaroon siya ng pagdududa. Dahan-dahan niyang sinabi, "Siguro, ang pagkamatay ng asawa mo ay hindi simple. Ang kama na ito ay mayroong tinatagong lihim." Pagkatapos ng kanyang mga salita, nanahimik ang silid. Ang figura ay dahan-dahang nawala at nag-iwan ng tunog ng hangin sa mga puwang ng kahoy na parang isang hiyaw. Bumagsak si Aling Maria sa kama at umiyak siya. "Mahal, kung mayroon ka pang hindi nasasabi, pakisuyong sabihin mo. Alam mo ba kung gaano kami naghihirap ng anak mo?" Ang maliit na bata ay niyakap ang nanay niya. Ang mga mata niya ay malungkot pa rin. Inosenteng nagtanong, "Inay, hindi pa po umalis si Itay, di ba? Dito pa po siya sa atin, di ba?" Ang tanong na iyon ay nagpasakit sa puso ni Aling Maria. Hindi niya alam kung paano sasagutin. Lumapit si Mang Celio at dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng mag-ina. "Sa tingin ko, hindi na kayo dapat matulog sa kama na ito. Hindi na ito ligtas para sa mga buhay." Umiyak si Aling Maria. "Pero Mang Celio, wala na akong pera para bumili ng bagong kama. Ito na lang ang natira ko. Kung itatapon ko ito, ano na ang matitira sa akin?" Nag-isip si Mang Celio ng matagal. Naintindihan niya ang sakit ng biyuda, pero alam din niya na kung itatago niya ang kama na ito, magpapatuloy ang kanilang paghihirap. Sa huli, dahan-dahan siyang nagsalita, "Kung nagtitiwala ka sa akin, bukas ay sisirain ko ang kama. Gusto kong makita kung ano ang nasa loob. Kung mayroong dugo, dapat itong sunugin para mapayapa ang kaluluwa." Nagulat si Aling Maria, "Hindi, paano kung mayroong bahagi pa siyang natira dito?" Natatakot ako na magalit siya. Umiling si Mang Celio, matatag ang boses niya pero puno ng init. Ang mga patay ay kailangan ding magpahinga, hindi manatili sa mundo ng mga buhay. Kung mahal mo ang asawa mo, isipin mo na lang na kailangan niya ng kapayapaan. Iyon ang tunay na pagmamahal. Nang marinig niya ito, nanahimik si Aling Maria. Nanginginig ang kanyang balikat. Pagkatapos ng sandali, tumango siya, ang boses niya ay mahina, "Sige, gawin mo. Gusto ko lang na maging ligtas kami ng anak ko at gusto kong maging payapa siya." Sa gabi na yon, bumalik si Mang Celio sa kanyang bahay. Alam niya na bukas ay isang mahalagang araw. Kung mayroong lihim sa loob ng kama, hindi lang ito simpleng pag-aayos ng kahoy. Hindi siya makatulog, naaalala niya ang mga salita ni Lolo Kiko, mayroong mga bagay na hindi kayang ayusin ng kutsilyo o martilyo, kundi kailangan ng tapat na puso at tulong mula sa mga ninuno at mga santo. Kinabukasan, may dala siyang palakol, saw at ilang bulaklak. Kasama niya si Lolo Kiko, kahit na matanda na siya, ang mga mata niya ay matalim at seryoso. Pareho silang tumayo sa harap ng kama. Si Aling Maria ay may yakap na anak at nakatayo sa pintuan, maputla ang mukha sa takot. Nagsindi si Mang Celio ng incense, inilagay sa mangkok at nagdasal. "Kung mayroong ligaw na kaluluwa sa kama na ito, pakisuyong lumabas ka para matulungan ka namin. Hindi ito paggalang, kundi pagnanais na maging mapayapa ka at maging ligtas kami." Pagkatapos ng panalangin, hinawakan niya ang palakol at sinira ang kama. Ang tunog ng kahoy ay umalingaw-ngaw, ang alikabok ay kumalat. Pagkatapos ng ilang tama, ang buong kama ay nanginginig. Mula sa puwang, isang itim na likido ang lumabas.
Napakabaho nito. Nagsimulang sumigaw si Aling Maria at ang kanyang anak. Nagpatuloy si Mang Celio sa pagsira at mas nagiging kakaiba ito. Sa loob ng kama, hindi lang matigas na kahoy ang nakita niya, kundi may mga punit na tela, tuyong buhok, at ilang puting buto. Natigilan siya, nanginginig ang mga kamay niya. Si Lolo Kiko ay namutla, Diyos ko, kaya pala. Bumagsak si Aling Maria sa sahig at nagsimula siyang humagulgol. Ang bata ay mahigpit na nakahawak sa paa ng nanay niya, takot na takot. Tinignan ni Mang Celio ang kaguluhan sa loob ng kama. Naintindihan niya na ang pagkamatay ng asawa ni Aling Maria ay hindi simple, at ang kama na ito ay ang ebidensya na tinago sa loob ng maraming taon. Ang buong silid ay nanahimik, naririnig lang ang tunog ng ulan sa labas. Tiningnan ni Mang Celio si Lolo Kiko. Ang mga mata nila ay may bigat. Ang katotohanan ay lumalabas, at sa likod nito ay isang nakakatakot na lihim, na sigurado ay may kaugnayan sa pagkamatay ng lalaking iyon. Pero ang hindi inaasahan ni Mang Celio, nang kinuha niya ang isang tuyong tela na may dugo, mayroong isang nakakatakot na tawag na narinig. Ibalik sa akin. Ibalik mo sa akin. Ang boses ay malakas at parang galing sa ilalim ng lupa na nagpatahimik sa lahat. Nahimatay si Aling Maria at yakap-yakap ang kanyang anak. Naintindihan ni Mang Celio na ang paglalakbay na ito ay nagsisimula pa lang. Ang nakakatakot na tawag na ibalik sa akin ay umalingaw sa maliit na silid. Ang hangin sa labas ay nagpadala ng ilaw ng lampara na nagpakita ng mga basang tela na may tuyong dugo, mga puting buto, at ang itim na likido na galing sa kama. Ang amoy ng patay ay napakabaho. Nanginginig si Mang Celio. Nahimatay si Aling Maria sa mga kamay ng kanyang anak. Umiyak ang bata, Inay, gumising ka, huwag mo akong iwan. Dahan-dahan na inilagay ni Mang Celio ang palakol at tumakbo siya para tulungan ang mag-ina. Huwag kang matakot, dito lang ako, walang makakasakit sa inyo. Si Lolo Kiko ay humawak sa kanyang tungkod, lumapit sa kama. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot. Nagdasal siya, O kaluluwa, kung ikaw ay naapi, pakisuyong magpakita ka para malaman namin. Ang mga buhay at ang mga patay ay kailangan ng hustisya. Huwag mo nang takutin ang biyuda na ito at ang kanyang anak. Nang matapos ang panalangin, ang hangin sa silid ay tumahimik, pero mula sa loob ng kama, isang malamig na hangin ang lumabas. Sa tuyong dugo, isang malinaw na ilaw ang lumabas, at dahan-dahang naging figura ng isang mataas na lalaki. Ang mukha niya ay maputla, ang mga mata niya ay malalim na puno ng galit. Ang figura ay tumingin kay Mang Celio, at ang mga labi niya ay gumalaw. Pinatay ako ng hindi patas. Pinatay nila ako ng walang dahilan. Gising na si Aling Maria. Nang marinig niya ito, nagsimula siyang umiyak. Mahal, ikaw ba yan? Sino ang gumawa sa'yo niyan? Sabihin mo sa akin. Nanginginig ang figura, ang kanyang kamay ay nakaturo sa isang bakanting espasyo sa dulo ng kama. At pagkatapos, nawala siya, at nag-iwan ng isang malungkot na tunog. Agad na naintindihan ni Mang Celio ang ibig sabihin. Kinuha niya ang palakol at sinira ang lugar na yon. Ang ilang tama ay nagtanggal sa isang bahagi ng kahoy. Sa loob, isang lumang tela ang nakita niya, basa sa itim na likido, at may tali. Kinuha niya ito. Ang amoy ay napakabaho. Nanginginig niyang tinanggal ang tali. Sa ilaw ng lampara, natigilan siya at si Lolo Kiko. Sa loob ng tela ay may isang punit na damit ng lalaki, na may bakas ng tuyong dugo. Sa bulsa ay mayroong pulang letrang I na gawa sa sinulid. Nang makita ito, bumagsak si Aling Maria, humagulgol siya. Diyos ko, damit po ito ng asawa ko. Ako po mismo ang nagtahi ng letrang I sa pangalan niya. Bakit po ito nasa kama? Ang hangin ay naging mabigat. Naramdaman ni Mang Celio na may isang invisible na kamay na humihila sa kanya. Huminga siya ng malalim at lumingon siya kay Lolo Kiko. Lolo, malinaw na ang asawa ni Aling Maria ay pinatay o itinago sa kama na ito. Kung hindi, bakit ang damit niya at buto ay nasa loob ng kahoy? Tumango si Lolo Kiko. Hindi ako nagkamali. Mayroong gumawa ng krimen at itinago sa kama. Ang kaluluwa ay naapi kaya hindi siya umalis. Tumingala si Aling Maria, namumula ang mga mata. Mang Celio, hindi ba totoo na namatay sa aksidente ang asawa ko? May gumawa ba talaga sa kanya ng masama? Hinigpitan ni Mang Celio ang kamay niya, matatag ang boses, kailangan mong maging handa. Naniniwala ako na ang pagkamatay ng asawa mo ay isang plano, at mayroong nakakaalam sa baryo na ito.
Ang bata ay tumingin sa damit na may dugo, at nanginginig siyang nagtanong, "Inay, pinatay po ba si Itay?" Ang tanong na iyon ay nagpasakit sa puso ni Aling Maria. Niyakap niya ang anak niya at sumigaw, "Anak, hindi ko alam, pero hahanapin ko ang katotohanan para sa Itay mo." Lumingon si Mang Celio kay Lolo Kiko. "Lolo, ano na ang gagawin natin? Kung mananatili ang kama na ito, ang kaluluwa ay hindi magiging mapayapa." Nag-isip si Lolo Kiko ng matagal at sumagot, "Kailangan nating mag-perform ng seremonya. Kailangan nating dalhin ang pari para magdasal. At ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ay kailangang malaman, kung hindi, ang ligaw na kaluluwa ay mananatili." Nilunok ni Aling Maria ang luha niya. Ang boses niya ay mahina, "Pero ako ay isang biyuda lang. Paano ko hahanapin ang salarin?" Tiningnan siya ni Mang Celio, matatag ang mga mata. "Hindi ka nag-iisa, sasamahan kita na malaman ang katotohanan." Ang pangako na iyon ay nagpabigla kay Aling Maria na umiyak, pero sa kanyang mga mata, isang ilaw ng pag-asa ang nagsimulang sumikat. Kinabukasan, dinala ni Mang Celio at ni Lolo Kiko ang mga buto sa simbahan sa bundok. Ang pari ay tumingin sa mga buto at buntong hininga. "Ito ay buto ng tao. Ang pagdala ninyo sa akin ay isang magandang bagay. Gagawin ko ang seremonya, pero kailangan nating malaman ang katotohanan. Kung hindi, ang kaluluwa ay hindi magiging payapa." Samantala, ang balita ay kumalat sa buong baryo. Ang mga tao ay nag-usap-usap na ang bahay ni Aling Maria ay may multo at may buto na nakita sa kama. Ang ilang tao ay curious, ang ilang tao ay natatakot at lumayo sila. Si Aling Maria ay naging usap-usapan pero wala na siyang pakialam. Ang tanging iniisip niya ay ang paghahanap sa taong pumatay sa asawa niya. Si Mang Celio naman ay lalong naging matatag. Lihim niyang naaalala ang mga araw bago namatay ang asawa ni Aling Maria. Ang lalaking iyon ay isang manggugubat, mabait, at hindi nakikipag-away. Kaya, sino ang gustong gumawa sa kanya ng masama? Bakit sa kama tinago ang ebidensya? Nagkaroon siya ng ilang ideya tungkol sa mga taong may problema sa asawa ni Aling Maria. Pero hindi niya pwedeng sabihin dahil wala siyang ebidensya. Isang hapon habang nag-isip siya, may isang matandang kapitbahay ang pumunta sa kanya. Mahiyain siya. Nag-usat sila ng mahina. "Mang Celio, narinig ko ang kwento tungkol kay Aling Maria. Wala akong sinasabi sa iba, pero maraming taon na ang nakalipas. Nakita ko ang asawa niya na nakikipag-away kay Ikwang, ang tagabili ng kahoy sa baryo. Sabi nila may problema sila sa negosyo. Sa gabi na namatay siya, nakita ko ang isang taong may dala ng kahoy sa bahay ni Ikwang." Nang marinig niya ito, natigilan si Mang Celio. Sa loob niya, isang galit ang bumalot sa kanya. Nalaman niya na ginamit ang kama para itago ang isang krimen. Pero alam din niya na kung hindi siya mag-iingat, ang buong baryo ay magiging magulo. Kailangan niyang maghanap ng mas maraming ebidensya para malaman ang katotohanan. Sa gabi na yon, bumalik siya sa bahay ni Aling Maria. Tiningnan niya ang punit na kama at naramdaman niya ang sakit sa puso niya. Sa dilim, nangako siya, "Hahanapin ko ang gumawa sa'yo niyan. Hindi ko hahayaang manatili ang kaluluwa mo dito." At pagkatapos, sa tahimik na sandali, ang ilaw ng lampara ay biglang sumikat. Sa pader, ang figura ng lalaki ay nagpakita ulit. Sa pagkakataong ito, mas malinaw, ang mga mata ay nakatingin kay Mang Celio, ang mga labi ay gumalaw, at nag-iwan ng tatlong nanginginig na salita. "Pinatay ako ni Kwang. Pinatay ako ni Kwang." Nanginginig si Mang Celio, pero sa loob niya, isang lakas ang naramdaman niya. Alam niya na ang paglalakbay na ito ay magiging delikado, dahil ang paghahanap ng katotohanan ay nangangahulugan ng pagharap sa salarin, isang tao na nabubuhay pa rin sa baryo. At alam din niya na ang laban na ito ay hindi pa tapos, nagsisimula pa lang. Natigilan si Mang Celio sa harap ng pader, kung saan ang figura ay nagpakita at nawala, at nag-iwan ng tatlong salita na, "Pinatay ako ni Kwang." Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa kanya. Nanginginig ang buong katawan niya, mabilis ang tibok ng puso niya, at tumutulo ang pawis sa noo niya kahit na malamig ang gabi. Ang lahat ng kanyang pagdududa ay naging totoo, pero may kasama itong isang malaking bigat. Si Aling Maria ay nakaupo sa tabi, at ang mga luha niya ay bumuhos. "Diyos ko, ang pagkamatay ba niya ay dahil kay Ikwang? Bakit niya ginawa yon?" Ang maliit na bata ay hindi pa naintindihan ang lahat, pero dahan-dahan siyang nagtanong, "Inay, sino po si Ikwang? Siya po ba ang mataba na madalas sa palengke?" Niyakap ni Aling Maria ang anak niya, umiiyak at hindi makasagot.
Si Mang Celio naman ay tahimik, madilim ang mga mata niya. Alam niya na si Ikwang ay ang tagabili ng kahoy sa baryo, mayaman at makapangyarihan. Mayroon siyang mga kasama na nagproprotekta sa kanya. Kung ang pagkamatay ng asawa ni Aling Maria ay may kaugnayan sa kanya, ang pag-alam ng katotohanan ay hindi magiging madali. Umupo si Mang Celio sa tabi ng apoy, at tahimik na sinabi, Aling Maria, alam kong nasasaktan ka, pero hindi natin ito pwedeng ipagsabi agad. Kailangan nating maghanap ng ebidensya. Kung hindi lang ikaw ang magiging delikado, kundi pati na rin ako at ang anak mo. Humagulgol si Aling Maria at ang mga mata niya ay puno ng galit. Pero Mang Celio, paano ako mabubuhay kung alam ko na ang pumatay sa asawa ko ay masaya pa ring nabubuhay sa labas? At kami naman ay naghihirap. Hinawakan ni Mang Celio ang kamay niya, matatag ang boses, nangangako ako na tutulungan kita. Kahit gaano pa kahirap, hahanapin natin ang katotohanan. Pero kailangan natin itong gawin ng dahan-dahan at hindi basta-basta. Si Lolo Kiko ay tahimik lang. Tumango siya. Tama si Celio. Si Ikwang ay matalino at may mga kasama. Kung magsasabi lang tayo ng kwento ng multo, walang maniniwala. Kailangan natin ng ebidensya para hindi siya makatanggi. Nang marinig niya ito, pinunasan ni Aling Maria ang kanyang mga luha, niyakap ang kanyang anak na lalaki, at sinubukan niyang pigilan ang sarili na humagulgol. Sa puso niya, nagsimulang sumikat ang isang ilaw ng pag-asa. Siguro, sa tulong ni Mang Celio at ni Lolo Kiko, ang katotohanan ay hindi mananatiling lihim. Kinabukasan, ang balita tungkol sa buto at dugo na nakita sa kama ni Aling Maria ay kumalat sa buong baryo. Ang ilang tao ay nagsabi na may multo, ang ilang tao naman ay nagdududa na pinatay ang asawa ni Aling Maria. Pero walang nangahas na magbanggit ng pangalan, dahil alam nilang kung galawin nila si Ikwang, sila ang magkakaroon ng problema. Naging mas mainat si Mang Celio. Sinimulan niyang iobserbahan ang mga kilos ni Ikwang. Ilang beses siyang pumunta sa palengke, at nagkunwari siyang bumibili para lang mag-obserba. Tama nga, si Ikwang ay palaging may kasamang 2 o 3 tao. Napakayaman niya at ang boses niya ay malakas. Tinitignan niya ang lahat na parang nang iinsulto na nagpapatakot sa mga taga-baryo. Isang hapon, nakita ni Mang Celio ang matandang kapitbahay na nagkwento sa kanya noon. Lumapit siya at nagtanong. Nanginginig ang matanda. Naalala ko lang, umuulan noon. Nakita ko ang isang taong may dala ng mabigat na bagay sa bahay ni Ikwang. Pagkatapos ng ilang araw, narinig ko na namatay ang asawa ni Aling Maria sa isang aksidente. Pero tiningnan ko ang sugat sa mukha niya at hindi ito parang nahulog sa puno. Pero sino ang magsasabi? Napakayaman ni Ikwang. Nang marinig niya ito, mas lalong nalungkot si Mang Celio. Alam niyang ito ay isang mahalagang clue pero napakahina. Ang pagiging matanda ay hindi sapat na ebidensya. Kailangan niya ng isang mas matibay na bagay. Sa gabi na yon, bumalik siya sa silid. Niyakap niya ang mga buto, mga tela, at ang kahoy. Naniniwala siya na kung maging matyaga lang siya, makakahanap siya ng paraan para malaman ang katotohanan. Pero habang naglilinis siya, ang ilaw ng lampara ay biglang nawala. Sa dilim, ang malungkot na buntong hininga ay narinig ulit. Nanginginig si Mang Celio pero nagdasal siya ng malakas, kung ikaw talaga ang asawa ni Aling Maria, pakisuyong sabihin mo sa akin. Ibibigay ko ang buhay ko para lang makakuha ka ng hustisya. Agad na lumabas ang isang malamig na hangin at ang figura ay nagpakita ulit. Sa pagkakataong ito, ang payat na mukha ay malapit na sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sakit. Itinuro niya ang isang lugar sa labas, kung saan mayroong daan na papunta sa gubat, kung saan madalas na nagtitipon si Ikwang ng kahoy. At pagkatapos nawala siya at nag-iwan ng isang nakakatakot na katahimikan. Agad na naintindihan ni Mang Celio, siguro, ang katotohanan ay nasa kahoy. Kinabukasan, maaga pa lang, nagkunwari siyang maghahanap ng kahoy, at tahimik siyang pumunta sa gubat. Sa lugar na yon, kung saan nagtitipon si Ikwang ng kahoy. Tahimik siyang nag-obserba, at nakita niya ang ilang malalaking kahoy, na may mga itim na baka sa ibabaw, na parang dugo na hinugasan. Mabilis ang tibok ng puso niya, pero hindi siya nagtagal. Na-memorize niya ang lugar at bumalik siya. Sa gabi, sinabi niya ang lahat kay Lolo Kiko. Buntong hininga si Lolo Kiko, mayroong posibilidad na itinago ni Ikwang ang ebidensya. Pero kailangan natin ng mas matibay na ebidensya, kung hindi, kwento lang ito. Nang marinig ito, lumuha ulit si Aling Maria.
Nanginginig siyang nagtanong, Mang Celio, kung si Ikwang nga, paano natin siya haharapin? Mananatili na lang ba tayo na alam ang katotohanan pero hindi natin pwedeng sabihin? Tiningnan siya ni Mang Celio, dahan-dahan ang boses niya pero matatag. Huwag kang mag-alala, ang karayom ay laging makikita. Maaring itinago niya ito ng isang beses, pero hindi niya ito pwedeng itago habang buhay. Hahanapin ko ang paraan. Hinawakan ni Aling Maria ang kamay niya, ang mga mata niya ay puno ng pasasalamat at pagtitiwala. Sa puso niya, si Mang Celio ay hindi lang isang karpintero, kundi ang kanyang tanging pag-asa. Sa gabi na yon, habang natutulog na si Aling Maria at ang kanyang anak, si Mang Celio ay nakaupo ng mag-isa sa tabi ng kahoy. Ang ilaw ng lampara ay nagbigay ng liwanag sa kanyang figura, payat pero matatag. Nag-isip siya, kung hindi ako ang gagawa, sino? Kung hahayaan ko na manatili ang krimen na ito, ano pa ang moralidad ko? Alam niyang ang paglalakbay na ito ay delikado. Ang pagharap kay Yi Kwang ay parang pagharap sa isang tigre, pero sa puso niya, wala na siyang takot. Ang pinakakinatatakutan niya ay ang pagiging alipin ng kasamaan. Sa labas, ang hangin ay tumutunog sa mga puwang ng pinto, at ang tunog ng tuyong dahon ay parang bulong. Sa dilim, naramdaman ni Mang Celio na mayroong tumitingin sa kanya. Hinigpitan niya ang kanyang kamay at huminga siya ng malalim. Naintindihan niya na nasa gitna na siya ng gulo at hindi na siya makakabalik. Sa gabi na yon, hindi nakatulog si Mang Celio. Ang tunog ng hangin at ang tunog ng mga insekto ay naghalo na nagbigay ng isang mabigat na tunog at naaalala niya ang mga salitang, "Pinatay ako ni Kwang." Nakaupo siya sa tabi ng apoy, ang ilaw ay kumikislap sa kanyang matandang mukha. Alam niya na oras na para maghanap ng mas malalim na ebidensya para malaman ang katotohanan. Pero sa bawat pag-isip niya, nag-aalala siya sa mag-ina. Kung sakaling malaman ni Ikwang, ang kanilang buhay ay magiging delikado. Kinabukasan, dinala ni Mang Celio ang kanyang mga kamay sa bahay ni Aling Maria. Ang maliit na bahay ay puno pa rin ng mga piraso ng kahoy. Ang bata ay nakaupo sa tabi ng nanay niya, ang mga mata niya ay puno ng takot. Nang makita ni Aling Maria si Mang Celio, tumakbo siya at hinawakan ang kamay niya. Mang Celio, hindi ako makatulog noong gabi. Sa tuwing pumipikit ako, nakikita ko ang mukha niya at ang mga mata niya ay puno ng sakit. Natatakot ako pero naawa ako. Bakit nila siya ginawaan ng ganito? Hinigpitan ni Mang Celio ang kanyang kamay, ang boses niya ay mahina pero matatag, Aling Maria, kung gusto mong malaman ang dahilan, kailangan nating hanapin ang katotohanan. Naisip ko na ang ebidensya ay nasa kahoy pa rin, pero hindi ako pwedeng pumunta ng mag-isa. Si Lolo Kiko ay nandoon din, hinimas niya ang kanyang puting balbas, ang mga mata niya ay puno ng lungkot. Tama si Celio. Si Ikwang ay masama at may kasama. Kung pupunta kayo sa gubat, mahirap na ang buhay niyo. Ako ay matanda na, hindi na ako makakatulong, pero mayroon akong payo. Kung gusto mong maghanap ng ebidensya, pumunta ka sa gabi. Kung wala siya at ang kanyang mga kasama. Nang marinig niya ito, tumango si Mang Celio. Naramdaman niya ang kaba sa puso niya, pero mayroon din siyang konting pag-asa. Nagdesisyon siyang gawin ito. Sa gabi na yon, nang ang buwan ay malabo sa langit, nagsuot si Mang Celio ng jacket, at may dala siyang isang maliit na lampara at isang bag. Sinabihan niya si Aling Maria at ang bata na manatili sa bahay. Hinawakan ni Aling Maria ang kamay niya at lumuha ang mga mata niya. Mang Celio, natatakot ako na pumunta ka ng mag-isa. Pero alam ko na kung wala ka, wala na kaming pag-asa. Mag-ingat ka. Tumango si Mang Celio, ang boses niya ay malalim. Huwag kang mag-alala, babalik ako. Ang daan sa gubat ay tahimik, ang tunog ng kanyang mga paa ay narinig sa basang lupa. Nang makarating siya, nakita niya ang mga tambak ng kahoy na may lumang tela na nakatakip. Dahan-dahan niyang tinanggal ang tela. Ang ilaw ng lampara ay nagbigay ng liwanag sa mga itim na baka sa kahoy. Hinawakan niya ito at ang amoy ay napakabaho. Alam niyang hindi ito simpleng mansa. Nagpatuloy siya sa paghahanap sa isang lugar na tinatago. Tinanggal niya ang tela at natigilan siya. Sa ilalim ng mabibigat na kahoy ay may isang lumang kahon na may mga tuyong dugo. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob ay may lupa at ilang piraso ng buto na parang sinira ng isang tao. Huminga si Mang Celio ng malalim. Alam niyang ito ang lugar na itinago ni Ikwang ang ebidensya. Agad niyang kinuha ang ilang piraso ng buto at lupa sa kanyang bag at sinara niya ang kahon.
Pero nang lumingon siya, narinig niya ang tunog ng aso sa malayo, kasama ang tunog ng mabilis na mga paa. Namutla siya, at agad niyang pinatay ang lampara, at nagtago sa likod ng kahoy. Ang mga boses ay malakas, sa gitna ng gabi, bakit mayroong ilaw dito? Check ninyo. Nalaman niya na ang boses na yon ay kay Yi Kuang. Mabilis ang tibok ng puso niya. Hinawakan niya ang kahoy, at nagdasal siya na maitago siya ng dilim. Ang tunog ng mga paa ay papalapit na. Sinara niya ang kanyang mga mata, at hinigpitan niya ang hawak sa bag kung magkamali lang siya ng konti, siya at ang katotohanan ay mananatiling lihim. Swerte, pagkatapos ng paghahanap, walang nakita ang mga kasama ni Yi Kuang. Nagsimula silang magbulong-bulungan, siguro, ilaw lang ng buwan, walang tao dito. Nagalit si Yi Kuang. Kailangan niyong mag-ingat. Ang kahoy na ito ay mahalaga. Kung mayroong makakita, magkakaroon tayo ng problema. Nang marinig niya ito, mas naging sigurado si Mang Selyo. Mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi siya gumalaw. Nang umalis na sila at malayo na ang mga tunog, huminga siya ng maluwag. Ang buong katawan niya ay basa sa pawis. Tahimik siyang umalis sa gubat at bumalik sa daan. Nang makarating siya sa bahay ni Aling Maria, umaga na. Binuksan ni Aling Maria ang pinto, at nang makita niya si Mang Selyo, umiyak siya. Bumalik ka na. Ayos ka lang ba? Tumango siya, kinuha niya ang bag sa kanyang bulsa. Inilagay niya ito sa mesa at binuksan. Ang mga buto at lupa ay nakita ni Aling Maria. Umiyak siya. Ang kanyang anak ay nanlaki ang mga mata, mahigpit na nakahawak sa nanay niya, at nanginginig na nagtanong, Inay, si Itay po ba ang nasa loob nito? Humagulgol si Aling Maria at niyakap niya ang kanyang anak. Anak, ang Itay mo ay pinatay. Nangangako ako na hahanapin ko ang hustisya para sa kanya. Dahan-dahan na inilagay ni Mang Selyo ang kanyang kamay sa balikat niya, matatag ang boses, mayroon na tayong ebidensya, pero kailangan pa natin ng isang taong magpapatunay para maipakita natin ang katotohanan. Buntong hininga si Lolo Kiko. Tama. Kailangan natin ng isang taong buhay para maniwala ang mga tao. Pero sino ang mga ngahas na magpatunay? Si Yi Kuang ay masama at lahat ay natatakot sa kanya. Nanahimik ang buong bahay. Pinunasan ni Aling Maria ang kanyang mga luha. Ang mga mata niya ay namumula pero mayroon itong pagiging matatag. Kung wala nang iba, ako na ang magpapatunay. Kahit na mamatay pa ako, kailangan kong sabihin ang katotohanan. Hindi ko pwedeng hayaan na manatili si Itay sa ganitong sitwasyon. Tiningnan siya ni Mang Selyo. Naramdaman niya ang respeto sa kanya. Alam niyang maraming panganib ang nasa harapan, pero ang matatag na mga mata ng biyuda ay nagbigay sa kanya ng lakas. Hinigpitan niya ang kanyang kamay at sinabi niya, Yi Kuang, ang iyong kasalanan ay hindi mo pwedeng itago. Ang hustisya ay darating. Sa labas, umaga na. Ang malabong ilaw ay dumaan sa bintana. Ang mga piraso ng kahoy at ang tuyong dugo ay isang patunay na ang katotohanan ay laging mananaig. Sa puso ni Mang Selyo, isang lakas ang nagsimulang sumikat. Sasamahan niya si Aling Maria sa laban na ito, kahit na alam niyang puno ito ng panganib. Sa umaga na yon, ang tahimik na baryo ay naging magulo. Ang balita tungkol sa buto at dugo na nakita sa kama ni Aling Maria ay kumalat na parang apoy. Ang mga tao ay nagbubulungan na may multo, ang iba naman ay nagdududa na pinatay ang asawa ni Aling Maria. Pero walang nangahas na magbanggit ng pangalan ni Yi Kuang, ang taong mayaman at makapangyarihan. Si Mang Selyo ay tahimik lang sa kanyang kusina. Sa harap niya ay ang bag na may mga piraso ng buto at lupa na may dugo. Sa tuwing titignan niya ito, masakit ang puso niya. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Buntong hininga siya, at sa loob niya, mayroon siyang pag-aalala at takot. Pero nang maisip niya ang kwento ng kaluluwa, at ang mga mata ni Aling Maria at ng kanyang anak, naramdaman niya na hindi siya pwedeng tumalikod. Sa hapon na yon, dinala ni Mang Selyo ang bag sa bahay ni Aling Maria. Nakatayo siya sa harap ng pinto, ang mga mata niya ay tulala na parang wala siyang kaluluwa. Nang makita niya si Mang Selyo, tumayo siya, at ang mga mata niya ay namumula. Mang Selyo, nag-isip ako. Hindi ko pwedeng hayaan na manatiling lihim ang kwentong ito. Kahit na mamatay pa ako, magpapatunay ako. Ang bata ay nakatayo sa likod ng nanay niya. Ang mga mata niya ay puno ng takot, pero mayroon itong pagiging matatag. Hindi rin po ako natatakot, Inay. Kung nagpakita si Itay, ibig sabihin, gusto niyang makakuha tayo ng hustisya para sa kanya.
Nang marinig niya ang sinabi ng kanyang anak, umiyak si Aling Maria at niyakap niya ang anak niya. Naramdaman ni Mang Celio ang sakit sa puso niya. Dahan-dahan siyang nagsalita, nag-isip ako. Kailangan nating maging matalino, hindi tayo pwedeng magsumbong agad. Kailangan natin ng mga tao na makakakita at kailangan ng ebidensya para hindi siya makatanggi. Si Lolo Kiko ay dumating. Nang marinig niya ang kwento, tumango siya, tama. Kailangan natin na dumating ang isang opisyal. Para mangyari iyon, kailangan natin ng isang magandang dahilan. Siguro, magpapatulong tayo sa pari na magseremonya para sa kaluluwa ng patay. Kung mayroong kakaibang mangyayari, ang mga taga-baryo ay makakakita at walang sinumang makakaila. Naintindihan ni Mang Celio na ito ay isang magandang ideya. Agad siyang pumunta sa simbahan. Kinabukasan, umaga pa lang, umakyat siya sa bundok. Ang pari ay nakinig sa kanyang kwento at seryoso ang kanyang mukha. Ang ligaw na kaluluwa ay hindi mapayapa. Ang pagiging nasa kahoy ay nagpapakita na galit siya. Kung mayroong taong pumatay, magdadasal ako para sa kanya at tatawagin ko ang kaluluwa sa harap ng lahat. Pagkatapos, ang katotohanan ay malalaman. Yumuko si Mang Celio. Ang balita na pumayag ang pari ay kumalat at ang buong baryo ay nasabi. Ang ilang tao ay curious, ang ilang tao naman ay natatakot, pero walang nangahas na banggitin ang pangalan ni Ikwang. Nang marinig ito ni Ikwang, namutla ang mukha niya. Ang mga mata niya ay puno ng galit. Bumulong siya sa kanyang mga kasama, ano na naman ang ginagawa ng mga ito? Sinasabihan nila ako ng kung ano-ano. Mag-ingat kayo. Sa gabi na yon, malamig ang hangin at ang mga ulap ay nagtakip sa buwan. Sa maliit na bahay ni Aling Maria, ang amoy ng incense ay umalingaw-ngaw, ang ilaw ng lampara ay kumikislap. Ang pari ay nakaupo sa gitna ng bahay at nagdadasal. Ang mga taga-baryo ay nasa paligid, ang mga mukha nila ay puno ng kaba. Si Aling Maria ay nakaupo sa tabi ng pari, yakap ang kanyang anak. Nanginginig ang kanyang balikat. Si Mang Celio ay nasa likod niya, hawak ang bag na may ebidensya. Si Lolo Kiko ay nakaupo sa isang sulok, sarado ang mga mata, at nagdadasal. Nang lumalim ang panalangin, ang ilaw ng lampara ay biglang nawala. Ang buong silid ay naging madilim at isang malamig na hangin ang lumabas. Ang tunog ng rosaryo ay naghalo sa malungkot na iyak na galing sa kung saan. Biglang sa pader, ang figura ng lalaki ay nagpakita, payat ang mukha, malalim ang mga mata, at puno ng galit. Ang malakas na boses ay nagpataas ng balahibo sa lahat. Pinatay ako ng hindi patas. Pinatay nila ako ng walang dahilan. Umiyak si Aling Maria. Mahal, kung totoo na pinatay ka, sabihin mo kung sino. Ang nanginginig na figura ay tumuro sa pintuan. Ang mga tao ay lumingon. Sa labas, isang matabang tao ang nakita nila, si Ikwang. Siguro, gusto niyang mag-spy, pero ang mga mata ng kaluluwa ay tumama sa kanya. Namutla ang mukha niya. Nag-back off siya, at ang mga labi niya ay nanginginig. Multo! Nag-inay ang mga tao. Ang kaluluwa ba ay nagtuturo kay Ikwang? Kaya agad na lumapit si Mang Celio, at itinaas niya ang bag, mga tao, tingnan nyo. Mayroong buto at tela na may dugo na nakita sa kama ni Aling Maria. Ang kaluluwa ang nagturo sa akin sa gubat ni Ikwang, kung saan mayroon pang dugo sa kahoy. Hindi ba ito malinaw na ebidensya? Nag-ingay ang mga tao, ang iba ay natatakot, ang iba naman ay nagagalit. Namutla ang mukha ni Ikwang. Sumigaw siya, huwag kayong magsalita ng masama. Sino ang nag-aakusa sa akin? Ang mga bagay na yon ay gawa-gawa lang ninyo. Ang pari ay dahan-dahang gumalaw, at ang boses niya ay malakas, ang hustisya ay laging matatag. Kung wala kang kasalanan, bakit ka natatakot sa isang kaluluwa? Mayroong Diyos na nakakakita sa lahat. Nag-back off si Ikwang, pero ang mga mata niya ay puno ng galit. Sumigaw siya, at tinawag ang kanyang mga kasama, agawin niyo ang mga bagay na iyan, huwag ninyong hayaan na gawin nila ang mga plano nila. Sa sandaling iyon, ang ilaw ng lampara ay biglang sumikat, at nagpakita ng malinaw na figura ng kaluluwa. Ang kaluluwa ay hindi na malabo, kundi malinaw, may isang malalim na sugat sa ulo, at may dugo. Itinuro niya si Ikwang, ang boses niya ay parang kulog. Siya ang pumatay sa akin. Siya ang pumatay sa akin. Ang sigaw na iyon ay nagpabigla sa mga tao. Ang iba ay nahimatay sa takot, at si Ikwang ay namutla, ang mga mata niya ay lumilibot sa paligid.
Nanginginig siya, pero sinubukan niyang sumigaw, hindi ako, huwag kayong maniwala. Pero sa puso ng mga taga-baryo, ang pagdududa ay naging katiyakan. Siya pala si Ikwang. Lumapit si Mang Celio, at matatag ang boses, Ikwang, ano pa ang sasabihin mo? Ang kaluluwa ay nagpakita. Mayroon tayong ebidensya. Bukas ay ipapasa natin ito sa opisyal. Wala ka ng takas. Nanginginig ang mukha ni Ikwang, at tumulo ang pawis sa kanya. Tumingin siya sa paligid. Ang mga taga-baryo ay galit, ang mga mata nila ay parang apoy. Sa sandaling iyon, sinubukan niyang tumakbo, pero ang kaluluwa ay humarang sa kanya. Ang mga mata niya ay pula na parang apoy. Sumigaw siya at nahulog sa sahig. Ang kanyang bibig ay puno ng bula. Ang mga taga-baryo ay natigilan. Walang maniniwala sa nangyari. Lumapit si Mang Celio kasama si Lolo Kiko. Sa loob niya, naramdaman niya ang sakit. Alam niyang mahaba pa ang laban para sa hustisya, pero at least, ang katotohanan ay lumabas na. Sa puso niya, ang mga salita ay umalingaw-ngaw, ang karayom ay laging makikita. Ang kasamaan ay laging may bayad. Pagkatapos ng gabi na yon, ang baryo ay naging payapa. Ang buwan ay sumikat. Si Aling Maria ay may yakap na anak. Tumingala siya, at nakita niya ang figura ng asawa niya na ngumingiti at biglang nawala. Umiyak siya, pero sa pagkakataong ito, luha ng relief. Si Mang Celio ay nakaupo sa labas. May hawak siyang mainit na tsaa. Ang mga mata niya ay puno ng kapayapaan. Alam niya na ang paglalakbay na ito ay hindi pa tapos. Ang kaluluwa ay payapa na, pero ang sakit sa puso ng mga tao ay naroon pa rin. At siya, isang matandang karpintero, ay magiging pag-asa para kina Aling Maria sa mga darating na araw. Sa labas, ang hangin ay dahan-dahan. Ang baryo ay bumalik sa pagiging payapa. Pero ang mga alaala ng gabi na iyon ay mananatili sa kanila. Isang aral na ang kasamaan ay hindi maitatago, at ang hustisya ay laging matatagpuan. Pagkatapos ng araw na dinala si Ikwang, ang buong baryo ay parang nakawala sa isang bangungot. Ang mabigat na atmosphere ay nawala, at ang kapayapaan ay bumalik. Ang mga tao ay pumunta sa bahay ni Aling Maria para aliwin siya. Ang ilang tao ay lumuha sa awa para sa biyuda at sa kanyang anak. Hindi pa rin nakaka-move on si Aling Maria. Sa gabi, nagigising siya at naririnig niya ang boses ng kanyang asawa sa kanyang panaginip. Minsan, nakikita niya ang mukha niya na nakaupo sa tabi ng pinto, ang ngiti niya ay nandoon pa rin. Pero sa tuwing hahawakan niya, wala siyang makita kundi ang lamig. Niyakap niya ang anak niya. Sinabi niya sa sarili na ang kaluluwa ng kanyang asawa ay payapa na, at ang hustisya ay nahanap na. Ang natira ay ang kanyang tungkulin na palakihin ang kanyang anak. Ang bata ay naging mas matatag. Hindi na siya naglalaro ng walang pakialam, kundi tinutulungan niya ang nanay niya sa gawaing bahay. Madalas siyang nakaupo sa labas, tumitingin sa mga bituin, at bumubulong sa nanay niya. Inay, siguro si Itay ay nasa isang malayo na lugar, pero nakikita niya tayo, di ba? Niyakap siya ni Aling Maria. Ang Itay mo ay nasa langit, at palagi siyang magbabantay sa atin. Si Mang Celio ay madalas pa ring bumibisita sa bahay ni Aling Maria. Kahit na hindi siya masyadong nagsasalita, ang pagbisita niya araw-araw ay nagbibigay ng init sa puso ni Aling Maria. Sa puso niya, si Mang Celio ay ang kanyang tanging pamilya sa mundo. Isang hapon, habang ang araw ay papalubog na, si Mang Celio ay nakaupo sa tabi ng pinto, may hawak na mainit na tsaa. Si Aling Maria ay nakaupo sa harap niya, ang mga mata niya ay malungkot. Mang Celio, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Kung wala kayo, siguro ako at ang anak ko ay patay na ngayon. Nag-isip si Mang Celio, at dahan-dahan siyang sumagot, huwag mong sabihin yan. Ginawa ko lang ang nararapat. Ang pagiging testigo sa isang krimen, at ang pagtatanggol sa mga patay ay mahalaga. Nang marinig niya ito, lumuha si Aling Maria. Naramdaman niya ang pasasalamat at respeto sa kanya. Si Lolo Kiko ay madalas din bumibisita. Ang problema ay nalutas na, pero mayroon pa kayong mga problema. Lahat ay naawa sa inyo, pero ang buhay ay nasa inyong mga kamay. Kailangan mong maging matatag. Tumango si Aling Maria, pinunasan ang kanyang mga luha. Mula nang namatay ang asawa niya, natuto na siyang magtanim at manahi para lang mapakain ang kanyang anak. Ngayon, mas naging matatag siya dahil naniniwala siya na ang kaluluwa ng kanyang asawa ay nanonood sa kanya at ayaw niya na sumuko siya.
Samantala, si Ikwang ay dinala sa opisyal. Sa simula ay tumanggi siya, pero pagkatapos ng lahat ng ebidensya, ang mga buto, tela na may dugo, at ang mga pahayag ng mga taga-baryo, wala na siyang takas. Pagkatapos ng ilang araw, umamin siya. Ang balita ay kumalat sa baryo, at ang lahat ay masaya, at nakahinga ng maluwag. Isang gabi, nang ang hangin ay malamig, si Mang Celio ay pumunta sa bahay ni Aling Maria. Ang bahay ay hindi na puno ng masamang espiritu. Ang kama ay sinira na. Ang kahoy ay dinala sa ilog. Tahimik si Mang Celio. Sa tingin ko, dapat kang pumunta sa libingan ng asawa mo. Ang kanyang kaluluwa ay payapa na. Tumango si Aling Maria at lumuha. Kinabukasan, nagsuot siya ng itim na damit at dinala ang kanyang anak at si Mang Celio sa libingan. Sa libingan, ang buto ay nababalutan ng damo. Lumuhod siya at nagsindi ng incense. Mahal, ang pumatay sa iyo ay may parusa na. Ang hustisya ay nahanap na. Ako at ang anak mo ay magpapatuloy sa buhay, hindi ka namin hahayaang maging disappointed. Ang bata ay lumuhod din, may hawak na incense. Itay, mag-aaral ako ng mabuti para maging proud ka. Nakatayo si Mang Celio sa likod. Ang mga mata niya ay lumuha. Nag-cross finger siya, kaibigan, magpahinga ka na. Ako na ang bahala sa asawa mo at sa anak mo. Mula sa araw na yon, walang sinumang nagsasalita tungkol sa multo dahil naniniwala sila na ang kaluluwa ay payapa na. Ngunit ang kwento tungkol sa kama ay mananatiling isang aral na ang kasamaan ay laging nalalaman. Ang panahon ay dahan-dahang lumipas. Naging matatag si Aling Maria. Nagtanim siya, nanahi siya, at nagtrabaho ng buong araw para sa kanyang anak. Si Mang Celio ay tahimik na tumulong sa kanya. Ang bawat kilos niya ay puno ng pagmamahal. Ang mga tao sa baryo ay nagrespeto sa kanya. Isang gabi, sinabi ni Aling Maria kay Mang Celio, Mang Celio, alam kong nag-iisa ka sa loob ng maraming taon. Ako naman, wala na akong asawa. Ang anak ko ay bata pa. Sana mayroon akong isang taong magmamahal sa akin, hindi para palitan siya, kundi para lang tulungan akong dalhin ang buhay. Natigilan si Mang Celio. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Aling Maria, natatakot ako sa sasabihin ng mga tao, natatakot ako na maghirap ka at ang anak mo. Pero kung nagtitiwala ka sa akin, maangako ako na alagaan ko kayo hanggang sa huli ng buhay ko. Nagsimulang umiyak si Aling Maria pero luha ng pag-asa. Sa maliit na bahay, ang ilaw ng lampara ay mainit, hindi na malamig na parang dati. At mula noon, ang kwento tungkol sa karpintero at biyuda ay hindi na tungkol sa isang masamang pagkamatay, kundi tungkol sa kabutihan. Kapag mayroong kabutihan, at mayroong puso, ang hustisya ay laging mananalo, at ang pagmamahal ay laging sisikat sa mga pinakamadilim na araw. Sa labas, ang buwan ay sumisikat. Ang hangin ay may amoy ng bigas at tumatawang bata. Ang isang madilim na chapter ay natapos, at isang bagong simula ang nagsimula, kung saan ang sakit ay gumaling, at ang buhay ay nagpapatuloy ng matatag mula sa abo. Sa mga sumunod na araw, ang maliit na bahay ni Aling Maria ay puno ng tawa at boses, kabaliktaran ng madilim na atmosphere noon. Ang bawat pinto, bawat sulok ay parang ngumingiti. Pero sa mga mata ni Aling Maria, mayroon pa ring lungkot. Dahil alam niya na ang kaligayahan ay minsan ay mahina, at sa isang maliit na pagkakamali, ang lahat ay pwedeng bumalik sa dilim. Sa umaga na yon, maaga siyang gumising. Ang araw ay nagsisimula pa lang, at ang ilaw ay dumadaan sa mga dahon na nagbibigay ng dilaw na ilaw sa sahig. Binuksan niya ang bintana at huminga siya ng malalim. Ang sariwang hangin ay pumasok sa kanyang mga buto. Tiningnan niya si Mang Celio na nakaupo sa tabi ng kusina, maingat na naglilinis ng mga plato. Ang payat ngunit matatag na figura niya ay nagbigay ng kapayapaan sa kanya. Mang Celio, gusto ng anak ko na pumunta sa bukid ng maaga. Sinabi niya. Tumango si Mang Celio, ang mga mata niya ay puno ng tahimik na saya. Dadalhin ko siya, huwag kang mag-alala. Ang bata ay nakaupo sa tabi, kumakain ng breakfast. Nang marinig niya ito, sumigaw siya. Ang galing! Gusto kong pumunta sa bukid kasama si Tito Celio. Ngumiti si Aling Maria at hinimas ang buhok ng kanyang anak. Sa puso niya, mayroon siyang hindi maipaliwanag na kaligayahan. Alam niya na mula sa araw na yon, si Mang Celio ay hindi na isang estranghero, kundi isang tunay na pamilya, isang kaibigan, isang tagapagprotekta, at isang gabay sa buhay. Sa umaga na yon, pumunta silang tatlo sa bukid.
Ang bata ay masipag sa pag-aalis ng damo, maingat na inilalagay ang bawat damo sa isang tambak. Si Mang Celio ay tahimik na nag-oobserba. Minsan, tinuturuan niya ang bata kung paano mag-alis ng damo ng tama. Si Aling Maria ay nakatayo sa tabi, minsan ay yumuyuko para kumuha ng damo, at tumitingin sa kanila, masaya ang puso niya. Mang Celio, magaling ba ang anak ko? Nagtanong si Aling Maria, ang mga mata niya ay masaya. Ngumiti si Mang Celio, magaling. Basta maging masipag lang siya, alam kong mas magiging matagumpay pa siya. Yumuko si Aling Maria. Ang mga luha ay tumulo sa kanyang mukha, pero sa pagkakataong ito, luha ng kaligayahan. Sinabi niya sa sarili, kahit na dumaan siya sa maraming problema, basta masaya ang anak niya, at basta ang maliit na pamilya na ito ay payapa, ang lahat ng hirap ay sulit. Sa mga sumunod na araw, ang baryo ay naging mas maingay. Ang balita tungkol sa krimen ni Ikwang ay nalutas na. Hindi na natatakot ang mga tao. Nagpunta sila sa palengke, at dumaan sila sa bahay ni Aling Maria, may dala silang pagkain. Nalaman ni Aling Maria na ang pagmamahal ng tao ay ang pinakamahalaga sa lahat. Ang pagtulong, kahit na maliit, ay nagbigay ng init sa kanyang puso. Isang hapon, nang ang mga tanim ay lumaki na, si Aling Maria at si Mang Celio ay nagpapahinga sa labas ng bahay. Ang bata ay lumabas, may dala siyang isang baso ng tubig. Tinignan ni Mang Celio si Aling Maria, seryoso ang kanyang mga mata. Aling Maria, masaya ka ba? Tinignan siya ni Aling Maria, ngumiti. Dahil sa inyo, ligtas kami ng anak ko. Nanahimik si Mang Celio. Sa loob niya, naramdaman niya ang init. Hindi lang siya isang karpintero, hindi lang siya isang tagapagligtas, kundi siya ay isang bahagi ng pamilya na ito. Nang makita niya ang bata na masaya, nang makita niya si Aling Maria na payat pero masaya, alam niya na ang kanyang pagiging mag-isa ay natapos na. Sa gabi, ang buwan ay sumikat. Naghanda si Aling Maria ng hapunan. Si Mang Celio ay naglagay ng 2 baso, maingat na inilagay sa mesa. Umupo ang bata, ang mga mata niya ay maliwanag, dahan-dahan siyang kumain, at minsan ay tumitingin kay Mang Celio na may respeto. Nakatayo si Aling Maria, masaya ang puso niya. Alam niya na dahil kay Mang Celio, ang kanyang pamilya ay hindi na maghihirap. Sa gabi na yon, nang tahimik ang lahat, lumabas si Aling Maria, at tiningnan ang mga bituin. Sinabi niya sa sarili, ang buhay ay kakaiba. Mula sa sakit at lungkot, mayroong pagmamahal at kaligayahan. Si Mang Celio ay nakatayo sa tabi niya. Nilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Aling Maria. Aling Maria, mula ngayon magkasama na tayo. Hindi kita iiwan. Lumingon si Aling Maria at mumiti. Ang mga mata niya ay puno ng saya. Alam ko at gusto ko rin yan. Pareho silang nakatayo, tinitingnan ang buwan, ang puso nila ay puno ng kapayapaan. Ang mga nakakatakot na araw at ang mga takot ay nawala na. Ang natira ay ang alaala na nagturo sa kanila na maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay na mayroon sila at sa mga taong mahalaga. Sa gabi na yon, si Mang Celio at si Aling Maria ay nag-check ng bahay. Ang bawat sulok ay maayos. Tinignan ni Mang Celio ang kama at mumiti, ang kama na ito ay hindi lang para sa pagtulog, kundi ito ay isang simbolo ng kapayapaan. Tumango si Aling Maria, puno ng pasasalamat. Salamat sa lahat. Nanahimik si Mang Celio. Alam niya na ang mga gabi na nag-iisa siya ay tapos na. Ngayon ay mayroon na siyang payapa na gabi, puno ng tawa at kaligayahan. Pumasok si Aling Maria sa silid. Tinignan niya ang kanyang anak na natutulog sa bagong kama. Bumulong siya, hindi ka na mag-iisa. Ako at si Mang Celio ang mag-aalaga sa'yo. Nakatayo si Mang Celio sa pinto. Ngumiti siya. Alam niya na ang lahat ng takot at sakit noon ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang kasalukuyan, ang pagmamahal, at ang kaligayahan na mayroon sila. Ang gabi ay dumaan ng tahimik. Ang hangin ay dahan-dahan, may amoy ng bukid at kapayapaan. Nahulog si Aling Maria sa tulog sa tabi ng kama. Si Mang Celio ay nakaupo sa tabi, pinapanatili ang tahimik at ligtas na bahay. Ang bata ay natutulog ng mahimbing, nananaginip tungkol sa masayang kinabukasan. Sa sandaling iyon, naramdaman nilang tatlo na ang buhay, kahit na may mga pagsubok, kung mayroong pagmamahal, kabutihan, at pagtitiwala, ang dilim ay laging maglalaho, at ang ilaw, ang saya, at ang tunay na kaligayahan ay laging mananatili. At mula noon, ang maliit na bahay ni Aling Maria, ang makinis na kama,
at si Mang Celio ay naging simbolo ng pagtitiwala, pagmamahal, at proteksyon, kung saan sa bawat umaga at sa bawat hapon. Mga minamahal na kaibigan, ang ating kwento ngayon ay nagtatapos ng may maraming emosyon, mula sa mga araw ng kalungkutan at takot, hanggang sa paghahanap ng kaligayahan at proteksyon. Sa pamamagitan ng paglalakbay ni Aling Maria, ni Mang Celio, at ng bata, nakita natin na ang buhay ng bawat isa ay may mga hirap at pagsubok na minsan ay akala natin ay hindi natin kayang lampasan. Ngunit kung maging matyaga, maging matatag, at magrespeto sa mga tao, ang dilim ay maglalaho, at ang ilaw, ang saya, at ang kapayapaan ay mananatili. Ang kwentong ito ay isang paalala sa atin na ang kaligayahan ay hindi galing sa materyal na bagay, kundi sa pagmamahal, pag-aalaga, at kabaitan. Si Aling Maria ay dumaan sa mga araw ng kalungkutan, at akala niya ay wala na siyang pag-asa, ngunit ang kanyang pananampalataya, at ang kabaitan ni Mang Celio ay nagbukas ng isang bagong chapter, isang chapter na puno ng pag-asa, init, at kapayapaan. Ito ay isang mensahe na ang bawat isa sa atin ay pwedeng gawin sa ating buhay. Huwag nating kalimutan ang pagtulong sa iba. Huwag tayong mag-alangan na magpakita ng pagmamahal at maging mapagpasalamat sa mga taong laging nandyan para sa atin. Ang kaligayahan ay hindi galing sa swerte, kundi sa pagiging matyaga, sa pagiging mapagpasalamat, at sa pagiging bukas sa pagmamahal. Ang bawat isa sa atin, anuman ang edad o sitwasyon, ay pwedeng matuto mula sa kwentong ito. Maging matatag sa mga pagsubok, maging matyaga sa pag-aalaga sa mga relasyon, at maglaan ng oras para sa ating pamilya, kaibigan, at sa mga taong nasa paligid natin. Kapag ang isang tao ay mabait at mapagpasalamat, ang kaligayahan ay laging matatagpuan, tulad ng makinis na kama ni Aling Maria at ng kanyang anak. Hindi lang ito lugar para sa pagtulog, kundi isang simbolo ng kapayapaan at pagmamahal. Kung sa tingin niyo ay mahalaga ang kwentong ito, huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel at mag-on ng notification bell para hindi niyo ma-miss ang iba pang mga kwento na magbibigay ng inspirasyon. Ibahagi ang video na ito sa inyong pamilya at mga kaibigan para ang lahat ay matuto sa mga aral sa buhay at maging mapagpasalamat sa mga tao sa paligid at maghanap ng kapayapaan sa kanilang sariling bahay.